Kalokohan. Yung sa kanila, pinakalbo namin sila yung rookie. Oo. Pwede pala ako maging. So, hindi naman niya yung tipong binrake na yung sistema eh. So, naglalaro lang siya within the system pa rin. So, wala ka rin. Tumatiming lang, no? Binuking na ako nito. Totoo eh. Tanongin mo naman kung ilang points ko noon sa Ligas. Ilang points ka sa Ligas? 50 po ako, Brad. Grabe. Mahirap yun, ha? Bakit nakamaong ako niyan? Mahirap yun. Nakagawa ako 50 po na nakamaong. Magyabangan tayo rito. 2 times. Di ko manigawa yun. Champion ka, di ba? Tito. Ay, kuya lang. Dito na nagtatapos ang balyahan. Tito. Bakit Tito? Nambalyagan. Dito na tayo. Kuya lang. Ito na yung shortest episode natin. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang. Okay. Nako, mukhang papalaban tayo dito sa guest natin. Oo, Kasi, mas bata. oo, nako. Siguro hindi natin yung pag-uusapan dito, body pains, ganun, Wala. gout, wala. Rayuma, Oo. wala. Ito mo yung sapatos natin, to Hoka, ilo sa'yo. Cloud on. Mga sapatos na matanda to eh. Oo, Para nga. masakap na sapato eh. Pang So, comfortable na ang ginagawa nako. natin. Sila Ano ba? kahit ano pasuot May nila. mga alam ka bang terms sa mga Gen Z? Wala eh. Gnarly. Ano mo ba yung gnarly? Hindi rin eh. Ala ko dinosaur yun eh. Si Barney yata. Si Barney pala yun. Okay. So, introduce natin yung ating guest. Itong dalawang to used to be teammates in sa college. Ang isa ay champion. 2016 UAAP champion. Okay? 2015 UAAP Rookie of the Year. Ang isa naman ay 2-time UAAP champion. Sino kaya sila dito sa dalawang ito? Oo nga, no? Bahala na sila. Yung mga nanonood dyan, Google nyo na lang. Ang ano sa kanila? Si Thomas o si Andre? Oh yeah, si Andre Caraco. Andre yata dalawa eh. Ang nag-2016 UAAP champion and 2015 UAAP Rookie of the Year. And si Thomas Torres naman ng 2-time UAAP champion. Sila ang guest natin. Used to be college teammates, now playing basketball. Different path. Pero baka magkaibigan pa rin sila. Yes, opo. Hindi ba to showbiz friends lang? Talaga magkaibigan pa rin kayo. Welcome. Kambal Thank you po. Thank you po. Salamat mga Thank you po. tito. Thank you po. Ay, kuya lang. Dito na nagtatapos ang balyahan. Tito? Bakit Tito? Nambalyagan. Kuya lang. Ito na yung shortest episode natin. Thank you for coming, guys. Sa akin tawag nila kuya, tapos sa'yo Tito. Ba't ganon? Hindi, pero totoo naman. Mas matanda ako sa'yo Pero 1 year lang, 2 years nga, lang. hindi na-counted yun. Oo nga, no? Ba't dito naman? Wag naman. Kuya lang. Kuya. Pero nakakatuwa nandito kayo because it's nice to see friends in basketball na ganito pa rin. Kasi usually talagang hindi na talaga nagsasama madalas, di ba? Kasi kasama ko yung mga college basketball teammates mo. Sino pa mga kasama mo? Ilan lang yung mga naging kumpare ko tsaka yung malapit lang sa amin. Pero yung mga umuwi na ng probinsya, nag-abroad, hindi na eh. Maano na sila. Minsan, pag may laro sa out of town, taga doon yung teammate ko nung high school tsaka nung college, magkikita kayo. Oo, ganon. Tapos minsan, pag mayroong ang laro yung gila sa abroad, nakikita ko sila. Nanonood sila. Pag nakikita kayo, gumigimik ba kayo? Inom, gano'n? O pupunta kayo sa isang lugar na depende sa schedule kasi, di ba, practice din yun. Minsan, shot lang, chill, gano'n. Tapos kwentuhan. Kita mo, gumagamit. May mga GC pa. Kahit kami ng word na chill, guys. Nyo kayo lang. Kailan kayo nagkasama sa team? Sa Lasal kayo pa kayo naglaro? Lasal. No. Apo. So, sino una? Ikaw ba, Andy, ang unang... Si Thomas yung unang pumasok sa Lasal 2012. 2012. Kasi ikaw kasi yung mukhang bata sa... Ikaw yung... Bumawi ka naman. Kasi tinito mo ako eh. Kaya na bawi. So, ikaw yung nauna. 2012 ako pumasok. Okay. Rookie ko 2012. Si Andre... 2015 ako. Nag-abot lang kayo. 2 years. 2 years. Nag-abot. Sabay pa sila sumasagot. Ganyan, friends. 2 years. Tayo, hindi pa tayo nagkasabay ng sagot. Oo nga eh. So, at least mga bata ang natin kasama. pero high school, di kayo magkakilala.
Nakalaban ko si Andre parang once or twice lang po. Kasi nga mas matanda ako sa kanya. Okay. Pero kasi mama na to para sa age niya eh. So, siya yung tito noon, panahon niya. Makibawi mo Ganda. Ito ba? Binibila ko yan. Hindi. Nung high school kayo, anong teams yun nung high school pala? Sorry. Ako po Lasal Green Hills. Lasal Green Hills. Ako, San Beda. San Beda. Parehong dekalidad yan, yung high school na dalawang yan. So nag-abot kayo, ikaw anong year mo nung first year ka, ikaw hindi ko alam high school? kung nag-aabot pa tayo sa NC. Hindi ko lang. Hindi tayo nag-aabot. hindi na. Pero yung mga ibang liga kasi dami liga nung high school eh. Yun, nakakalabang si Thomas. Okay. Same positions ba kayo? Or hindi? Ako pure 1 kasi si Ako, Andre nagwa 1-2. Okay. Nung nagkita kayo nung college, meron bang familiarity sa laro? May background na kami. Kumbaga siya, kasi syempre pag yung nauna ako 2 years, syempre yung mga nire-recruit, nagkakaroon ka ng background kung sino yung mga kukunin. So alam mo na rin, syempre matunog yung pangalan niya din, yung yung pa-college siya. Kasi mamang-mama na nga talaga sa Beda. So alam mo na. So pag pasok niya ng college, talagang alam mo na kung ano. Inog na. So parang may notoriety na siya na, bakit dito pupunta si ano? Well, may ganun talaga. May ganun po talaga pag may pabagong papasok. Parang may bagong salya tayo dito. Ano ba niyo yung mga stats? Pari, papasok ko yun. Ito yung average points niyo. Oo nga. Ganun. Ay, siya yung tumitira ng ganito. Malakas maglaro yun. Sa to. May, feeling ko sa akin, hindi ko na, I can't speak for everyone else, pero parang sa akin normal na parang excited. May bago tayo. Excited na parang may bago tayong kakampi na kapwestuhan mo, ganun mo. Pero at the end of the day, parang iisipin mo, may katulong. May katulong ka. You're excited because someone good is entering the league, di ba? Parang ganun. Siguro parang yung younger self mo lang, parang iniisip mo na baka matabunan ka ganun. Pero at the end of the day, parang lalo na pag school kasi, iba yung nirepresent mo, hindi lang naman ikaw, yung school pride eh. So talagang tulungan at the end of the day po. Siya, Lasal Green Hills, and then Lasal Main, no? Ikaw, coming from San Beda to Lasal, kamusta na may adjustment? Like sa community, sa environment, sa system. Okay naman. Siyempre medyo may culture shock din minsan. Noong una unang pasok ko nga sa Lasal. Sa school to May siyempre laking probinsya, Tagalog. Saan ang probinsya pala? Quezon. May nagkonyo sa akin. Sabi, I like your Jordans, bro. Kumana sa akin. Sabi ko, pula-pula ako. Sabi ko, thank you, bro. Nagpanggap ka? Sobrang pula-pula ako. So yung vapors. Yun na lang ako. Medyo Maang-maangan, kunwari. Oo. Komportable. Hindi pa ako komportable. Sa team naman, ano naman sila. Siyempre, parang mga artista na kasi mga to eh. Nag-champion sila. Nakikita mo sa TV. May itsura lang. Ginatungan mo pa. Nakikita sa TV. Sila Jeron, si Tommy, Van Opsal, parang, siyempre maano ka rin eh. Gwapo itong mga. Pero naman sila, winelcome naman nila. Wala namang. Paano pag-welcome nila? Yun. Sinundot ako sa mata. si Van Opsal. Talaga? Oo. Pag-cut niya sa mata? Oo, ginanon niya ako. Ako hindi, ikaw yung kung target ko nun, si Kulot eh. Si Kulot kasi. Tapos after ng practice na yon, nung pagkasundot niya sa akin, sabi niya sa akin, para pala si Jeron, no? Di na mamasa ng bola. Sabi sa'yo? Oo. Summer pa yun. Wala pa ako sa school nun, pero nasa Lasal na commit na. Pulang-pula rin ako. Yun yung Pinasahan mo na? Ano sabi mo? Pinasahan ko. Nung next game. Kaya niya, good pass bro. Nasushoot naman niya. Shoot. Kasi Kasi pag di niya ma-shoot, di mo na papasahan. Ha? Ito gagawan lang within the team. Hindi naman siya parang initiation na parang dahil cookie ka, ganyan. Parang niloko-loko ka nila. Yung kanina? Kasi merong kwento si Maya Hoffer nun yung Omega Time. Opo. Meron bang kayong ganong sa vlog nila? Yung nilalagay sa brief ba? Sa shorts? Yung Omega? Yung dumating ako may May ganun ba? Actually, sobrang swerte namin yung time na 2012 po. Kasi I think yung time po nila Kuya Rico, Maya Hoffer. Yun yung huli.
hanggang 2011 po ata 2010, tuloy-tuloy yung tradisyon na yun eh. Tapos pagdating ng 2012 po, kasi yung kasabay ko sa rookie si Talio, si Jeron, si Gabby Reyes, ako. Ang head coach po namin si Coach G. Abanilla. Opo, takot na takot kami nun kasi nasa team building kami. Yun na nga daw yung initiation. So parang kami, wala kang magagawa kung ano. Pero nagulat kami, biglang last second sabi ni Coach G at saka ng coaching staff na ayaw na nila ng ganun. So since 2012 naputol na yung... Ben Gay na. Totoo daw po kasi yun. Yung talagang lalagyan ka ng... Omega talaga sa sa NBA baka naging tradition na. Naging tradition sa NBA naman rookie pabubuhatin ba gano'n o kaya ganun nga sa sasakyan tapos may popcorn so meron siyang parang prank na ginagawa marami pong initiation yung yung time namin na kumbaga pass on lang yung ever since yun talaga yung ginagawa pero yung na-break lang po talaga yung Omega pero may mga iba pang kalokohan. Yung sa kanila, pinakalbo namin sila yung rookie. Abo, ganun lang. Pero after nun, wala nang major, yung talagang papahiya ka sa wala na mong po. Diba? Kalbo, no? Yun lang, di ba? So, pwede pala ako maging Bagay pa rin. Ano po ba? Dali lang naman yan, sir. Take mo, 6 months. So, ito, balik ka tayo. Coming in from San Beda, bagong school, bagong system. Kamusta naman yung first year mo playing with them? Paano ka nag-fit in? May trust issues ba? Dahil, pasahan yan. San Beda. Wala bang issue na, mas marami pa tinitira yan sa akin Wala naman. Kay Coach Juno kasi parang, parang, Coach Juno. Gawin mo laro yung ka lang, gusto mo, maglaro ka lang. Laro ka lang kay Coach Juno. And sila, supportive naman sila. Tsaka, pero may time talaga napansin namin. Yung rookie to, buhaya. Sige na, matagal yun. Hindi ko Pero deserve di naman. mahihain ha. Hindi mahihain. May Deserve naman. kumbaga kasi talaga si Andre. Yun nga pagdating niya, hinog na kasi. So kumbaga yung sa kanya hindi trying hard na parang gusto niya magpasikat eh. Kasi ganun, yun yung laro niya. Yun yung laro niya. Kumbaga nag-work siya with ball in his hands eh. So hindi naman kami yung tipong, hindi naman niya yung tipong binrake na yung sistema eh. So naglalaro lang siya within the system pa rin. So wala ka rin... Tumatiming lang, no? Binuking na ako nito. Totoo eh. So hindi ka nga namamasa? Hindi naman. Within the system. Pero nung high school kasi, ganun yung lagi ako siniset up, tapos tira ako. So ikaw yung parang talagang walang rules na. Parang kumbaga umiikot sa'yo yung may play nga kaming 4 eh. For me. For diba, me. ganun na. So pagdating ng college, parang syempre dala-dala mo rin yung kumpiyansa. Minsan yan ang gusto ng coach yung makakapal mukha. Gusto niyan merong sa huli, kumbaga take charge. Take over. Kaya gaya nung last game itong Magnolia at Meralco, tumira si Si Lastimosa. Oo, pero nalibre si Paul. So anong masasabi niyo doon? Kayo bilang dalawa na naman. Guardia kayo. Pag na-shoot yun, shoot. Pag lumindes, talaga marami sasabihin. Totoo. Pero hindi ko nakita kasi nakikita ko lang. Nag-react si Paulie. Parang nandito ako, sabi niya. Libre ako dito. Mukhang libre naman si Paul. Tsaka range kasi ni Paulie yung kahit 4 points. Pero mukhang pagbaba pa ng bola, gusto na ititira talaga niya. Lastimosa, no? Baga mindset niya talaga. Kasi ang ganda ng laro niya. Talagang ganda ng laro ni 20 Lastimosa. points. 22. Tres sa yung kahit magpasa. Assist. Ganda. Setup. So ako, dahil sa ginawa mo, sige, I'll give you the last shot. Para sa akin, parang ako pure foods fan ako eh. Parang sige, bibigay ko na sa kanya yan. Kasi parang talagang ang ganda ng laro niya eh. Siguro nasa zone siya. Kala niya ito, kaya ko to. Pero humbling experience naman din sa kanya yon. Yeah, na pag maalala niya, nga pala, meron pa akong 4 na kasama dito. It's just not me. Pero minsan may ganun eh. Kala, ang ganda ng bitaw mo eh. Tsaka syempre... Pero syempre ako, hindi ako makaka-relate sa inyo kasi yung laro kong ganyan sa liga lang sa division.
Tanungin mo naman kung ilang points ko noon sa liga. Ilang points ka sa liga? 54, Brad. Grabe. Ha? Mahirap yun, Bakit nakamaong ako niyan? Mahirap yun. Nakagawa ako 54 na nakamaong. Magyabangan tayo rito. 2 times. Di ko pa nagawa yun. Champion ka, di ba? May 3 points, puro layup. May 3 points. Pare, all counted. 4-point play? 4-point play. Palubog na yung araw, ha? Wala kaming ilaw. Nasushoot mo pa rin? Oo, walang playback. O shoot. Pero, yun nga, meron ganung moments. Sorry, ha? Minsan lang ako magyabang dito, eh. Ha? 50. Yung pala career high mo. Oo. Dahil doon, naging mythical 5 ako sa barangay namin. Nahirap yun, ha? May medal ako, pero athletics yung tumatakbo yung nandun sa medal. Pero may ganun talaga in the zone. May ganun ba kayo? Ano yung, lalo na sa finals moments nyo as a basketball player, mayroon ba kayong ganun na parang unstoppable ako dito? Yung mga... Oo, parang may-feel mo kasi siya pagpasok mo, pag ma-shoot mo first 2 shots mo, parang ano ka na eh. Nasa zone ka na eh. So parang alam mong kuha mo yung laro mo agad. May iba kasi na hinahanap pa yung laro. Yung iba, unang pukol mo, parang pag na-feel mo, wala na, dire-diretso na yun. So parang feel ko siguro ganun po yung naisip niya yung game na yun. Pero ako kasi naniniwala ako sa may good shot, may better shot, tsaka may best shot. So siguro, yung time na yun, he was thinking na yun yung better shot, pero may best shot pa, which is siguro may extra pass yung alam naman natin si Polly, talagang clutch player naman ever since yun. So, siya sa mga alam mong papasahan mo yun pag so, diba? running. Yun, may believer ako ng good, better, best eh. So, diba? Kung kala mo feeling mo, may good shot na pag in-extra mo, baka yun pala yung pinaka-best option natin. Siguro nga, dahil gusto ring makabawi ni Polly kasi ilang laro na ring hindi ganun kaganda yung performance niya. Siguro yun yung time na gusto niya ipakita kung naipasa lang to. Bawing-bawi siya dun sa mga nilaro niya nung nakaraan. Kasi ibang istorya naman yun kung hindi naman si Polly yun eh. Tama. Diba? Halimbawa, ibang player yun. Okay, ako. Yung sa pinasa. Nakamaong ka eh. Diba? Kasi Polly yun eh. Nakamaong, 54 points. Diba? Bro. Ito, kaya ako nataalala yun. Kasi kalaban namin yung sa kalsada namin sa subdivision, sila yung parang magagaling na parang may angas na sila, ganun. Tapos sila yung natatalo namin na team. Tapos kami yung mga, alam mo yung nabuo na lang kasi best friends kami. Tropa. Tapos kami na lang din yung hindi pinipili. So kami parang na lang tinatira lang. tinatira lang kami. Tapos may mga, anong moment na parang ganun yung laro nyo na parang putyang na ito yung ang galing ko dito sa laban na to, kalaban tong mga hinayupak na to. May ganun ba kayong moment sa career niyo na parang you did your best game against yung pinakamalakas? Malamang, yun na yung career high nila. Ano yung career high nyo na magandang laro nyo? Nung PBA na ako, nung kalaban ni Nebra, syempre pag Ginebra. Sarap maglaro eh. Dahil kalaban, hindi lang team kalaban mo, pati kalaban mo eh. Pati yung guard ng Coliseum. Hindi ko kami pinapapasok. Doon ka sa kabilang gate. As in lahat sila. Anong career high mo nun? 32 ata ako nun eh. 32. Mas mataas pa career high niya kaysa sa college. Ano ba sa career high mo nung college? 18 ata. 18. Yun. So, against Nebra. Tapos, sinong bumabantay sa inyo yan? Hindi ko na maalala. Wala ka na pakialam sino. Sila Amnisi. Si Abarientos. Wala pa si Abarientos. Wala pang 4 points nun eh. Last year pa. Yun lang. Parang in the zone nga. Parang bato lang na bato na sumushoot. Panalo kayo nung time na yun? Talo. 4 points. Pero yun nga. Career high. Mahirap yun ha. Rookie ka pa lang yata nun eh. Mga third year ata. Third year na? 32 points. Mahirap yun ha. Ikaw, ano bang career high mo? Sa PBA? 34? Alala ko lang nung barangay ko 54. Kabaliktaran niya nung college ko, 45 points. Walang 3 points yun. Natatawa lang ako sa sarili ko. Nagiyayabang ko yun. Puro 2 points lang yun, poste. Subdivision namin. Pero di kada kwentuhan yan ang pinagmamalaki mo. 54 points. lalo na pa mga PBA, mga professional players kausap ko. Lalabas ka yan. Gusto mo, labas kami mga medalya sa bag. Grabe, 54. Baka sa lahat ng episode. Marinig ko dito lang. 54 points. Lagi niya nababanggitin yan.
Sa'yo naman, Thomas, sorry. Sa akin, yung college kasi more hindi ako masyado ma-scoring yung Pasa college. yun, ano to, setup. Facilitate. Medyo facilitator ako yung time na yun. Pero highest ko ata more or less parang nag-21 na ata. Hindi ko lang po sure kung kailan na yun dahil Tagal na. matagal-tagal na rin ako. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Since nasal kayo, talagang ibaba yung level ng game pag Ateneo yung kalaban. Kasi nakasama natin si Tolentino. Arvin Tolentino. Si Arvin. Si Poy din. Talagang sa dugout pa lang. Patalo tayo sa lahat. Wag lang sa... Yes. Lasal. 100%. Ganun din po. Yan po ang palaging Bakit kaya Nag-start mo yung rivalry yun. Siguro sila, Kuya Rico pa po. Yun yung time talaga na so talagang mainit talaga yung yung Ateneo Lasal. Pero yun po talaga yung time ko, yun talaga naririnig ko. Matalo na kayo sa lahat, wag lang sa Ateneo. Ganun din sinasabi sa Ateneo. Ganun po talaga yung Do you have a best game against Ateneo na para sa iyo ito yung pinaka-memorable game against a rival? Sa akin po, di naman sa nagyayabang. Pero parang yung mga best games ko kahit papaano, hindi siya scoring wise, pero I would score probably mga 7-8 points. Pero parang more of like, nandun ako sa game, dumidepensa ako na iikot ko yung kailangan namin ipatakbo. Takbo. So, yun sa Ateneo talagang. Ewan ko rin, parang ang sarap din kasi maglaro kapag Ateneo. Mas maraming nanonood yan eh. Iba parang pag nakita mo sa Araneta sa MOA, kalahati talaga yung blue, kahati yung green. Tapos yung Kantsawan, pag narinig mo na yung chants, iba na eh. So, mas nakakagana maglaro. Masaya maglaro. So, ano yung first time ma-experience mo yung Ateneo Lasal crowd chants, tapos game? First ko, kinakabahan nga ako nun eh. Parang 5 points lang ata ako nun. Kasi nasa pa, yung rookie year ko, pangit ng laro ko nun. Medyo, syempre, nung high school hindi naman ganun kalaki yung crowd eh. Nung college, talagang puno. So, medyo nanibago rin ako. Tight yung feeling. Pero, masaya. Parang, gusto mo lagi mag-perform dun sa ganung level ng laro. Sino bang rival player nyo from Ateneo na parehong position mo na kabantayan mo? Rookie year ko, kabantayan ko sila sa Ateneo si Chongson. Opo. Tapos 2 years ko ata, 2012, 2013, 2014, sino ba? 14, Elorde. sino ba? Sila na, Nico Elorde. Si Nico kasi talaga matibay kasi talaga si Nico. Pang balyahan, yung literal pang balyahan si Nico. Nasaan na siya ngayon? Yung katawan nun, parang lahat ang titigas eh. MPBL ba siya? MPBL? Jensen. Ikaw, sinong kabantayan mo nung time na yan? Sila na yan? Sa Ateneo po, no? Sa Ateneo. Sa Ateneo. Sila Matt Nieto. Si Matt, kasabay ko yan buong 5 years. Si Matt, si Anton Nasischo, teammate ko ngayon sa Rainier siya. Nagkasama kayo ngayon? Oo. Yun yung kabandayan ko pag Ateneo. Tapos, nung pagka-graduate nyo, ibang path pareho. Ibang, ikaw PBA, ikaw anong direction mo? After 2016, after ko mag-graduate, nag-D-League po ako. Okay. D-League, 2 years yata nag-D-League. And then afterwards, nagpa-draft ka? Nagpa-draft po ako. Nagpa-draft ako 2017. 1 year after ko gumraduate sa So, kasi requirement yung D-League eh. Yung time ko na yun, diba? Kasi yung iba kami dati, kasi kami po sa Lasal, bawal kaming maglaro ng ibang liga. Hindi katulad ng ibang schools, di ba? Kaya pwedeng kahit sa gitna ng school year nila, pag may ibang liga, pinapayagan sila sa D-League. Kami po bawal sa Lasal. 1 year ka pa bago mag-ano. Oo. So pagdating nun, nagpa-draft ako sa D-League.
Tapos, nagpa-draft po ako sa PBA. So, na-draft naman po ako 3rd round ng Magnolia. Magnolia. Apo. Na Magnolia, yung time na yun sila, Paul Lee, yun sila, Ando pa sila. Ping Reis, Baroka. Parang 2 weeks lang po ata ako nag-practice nung kasi puno po sila eh. And then, after, nag-try ako sa Kia pa nun. Parang halos, mag-1 month din po ako na nag-ensayo doon. Nakala ko makakapirma na rin. Pero hindi rin pinalad. After nun, ABL po. Nag-alab ako. Alab? Nag-ABL po. Anong team? Boss Charlie. Yung... Alab Pilipinas. Yung Alab Pilipinas. Yung Tanduay muna, tapos nag-San Miguel? Nag-Tanduay, tapos nag-San Miguel po. Yun. So, after yun, MPBL na po, the rest. Ang team mo ngayon sa MPBL ay... This year po, nagpahinga muna ako. Pero last po, Quezon. Opo. Uy, Quezon maganda rin yung team na yun. Opo, Quezon. maganda yung team. Okay. Ang journey mo is you tried PBA tapos ganyan. Kamusta naman, how do you get back and try out into other leagues? Nabuo pa rin yung confidence mo? Because sometimes yung confidence mo mababa siya, di ba? Every time. Na-depress po ako nun. Na-depress ako. After ko hindi madraft, makapirma sa PBA, parang talagang 4 or 5 months po akong lumayo sa basketball. Lungkot ka? Opo, talagang parang kahit nood ng basketball, hawak ng bola, hindi ko po. Parang nagtampo ako. Parang feeling ko, I planted good seeds yung bata ako. Tapos yung mga kasabay ko, parang ano to Kaya mo naman. Kaya naman Mas magaling pa akong gumawa ng play dyan eh. Parang ganon. Parang, ba't ito parang nandun tapos ako parang malabo Yes. Pero ganon siguro, hindi ka tampo parang 5 months. Talagang lumayo ako sa basketball nun. Pero talagang depressed po ako. Talagang tumaba ako nun. Talagang walang basketball. Pero parang after nun, doon ko lang din na-realize na there's more to life. Parang hindi ka man pinalad ngayon. Maraming namang liga dyan. May mga liga pang, alam mo yun, you can still showcase your talent there. Pero syempre kasi growing up, alam mo po yung pangarap mo, yung PBA. Yan eh. Parang bata pa lang ako, si Papa, dinadala na ako, nanonood kami kukommute kami, nanonood kami ng PBA. So yun na yung parang na-envision ko na pangarap ko mag-PBA, PBA. Kasi hindi ko lang, hindi ko na-check talaga sa sa to-do list. Sa career ko. Pero paano mo nalabanan yung... Yun nga, like what I said po, parang, parang nagising ako na parang, subok tayo. Okay. Subok pa tayo. May liga, may MPBL. So, yun, MPBL na nag-laro po muna ulit ako ng MPBL. Doon ko naman kahit papaano na bumalik naman yung joy ko sa basketball. Bumalik yung joy ko sa basketball. Kailangan ma-enjoy mo. Kasi at the end of the day, parang yun naman yung sa atin, trabaho po natin yun. Diba? So, I think we're lucky enough to enjoy na we're doing what we love, playing basketball at the same time, yun yung trabaho natin. So, yun yung naging mentality ko na after. It's nice to hear. Kasi, alam mo, maraming dumadaan din sa path na ganyan that they would love to hear your voice. In terms of, kaya pa, maraming pang, di ba? Pinalad ka pa sa partner mo. ang joke ko nga palagi, sabi ko, kay Bea, ikaw, mas nauna ka pa mag-PBA sa akin. Siya sa PBA. Because she's a courtside reporter. Aba. But at least sinasabi niya yung pangalan mo, off-court deal. Diba? Parang in a way. Ikaw lang sinasabihan niya ng I love you na player. Diba? Palalo ka. Tapos si Andre naman, from Lasal. Nag-D-League ka rin ba? D-League din, same. Hindi na. Diretso na. After, dapat magdi-D-League ako. Pero nag-ABL din ako. So after ng UAP ko, diretso na ako ABL. Pero nagka-pandemic. So na-stop na March ba? Tapos
Parang 1 year ata yun bago magpa-draft. Anong team yung ABL? Nung Alab Pilipinas. Alab din yun? Okay. Dapat magkakampi yata kami ng So, medyo natigil yung basketball nun. Isang taon. Tapos, parang nilift na nila yung kahit wala ng D-League, pwede ka nang pa-draft. So, pa-draft ako ng 2021. March. Mikey Williams, kabatch mo? Sino? Si Mikey Williams. Kala ko Kelly Williams. Mikey Williams. So, parang lahat ata nagpa-draft nun. So, second round ako, 23rd. Tapos, ayun, tuloy-tuloy na with the... Practice ka, tapos pirma. Ito na nga kasi so start na kasi, di ba coach, ate, parang 5-5 lang yung magti-training. Okay. Kasi bawal buo yung mag-training. May restriction pa. May COVID ako nung time na yun. Ay. So na-draft ako, may COVID nun. Pag hindi ka nag-ensayo nun, syempre hindi ka papirmahin. Kailangan fit ka muna bago nila papirmahin, makikita ka nila. Tapos, syempre lahat sila nagpipirmahan na. Ako na lang din nakapirma. Medyo kinakabahan na ako nun. Tapos, pumunta ako sa training, nag-swab ako, positive pa rin. Magsa-start na in 2 weeks yung liga. Nag-lockdown ngayon. Siyempre, ayoko naman. Hindi ko naman pinapalahan na mag-lockdown. Madelay. Dumami yung sabi ko, Lord, ang bait mo talaga. Ang bait mo sa akin. Para sa'yo talaga. Para sa'yo pala yung COVID, no? Para sa kanya. Pasalamat ka pa kay Lord. Ang bait mo sa akin, Lord. Kasi nadagdagan yung case. Dumami yung COVID. Ayaw ko nga eh. Hindi ko naman ginusto. Ang hirap sabihin. Pero, hindi ko naman ginusto. Pero bakit? Diba, ngayon. So yun. Sakto lang. Napachempo lang. Napachempo lang talaga. Nachempo lang. Pasalamatan si Lord. Hindi kaya. Ang hirap kasi ang hirap din kasi i-word eh. How grateful you are na buti. Ang hirap sabihin na buti na lang, di ba? Nagkaganon. Pero ang hirap sabihin. Pero gets naman yan. Siyempre mo, ang dami nagka-COVID nun. Oo. 2 taon, di ba? Oo. Tapos sila lang yung masaya, no? Joke lang. So, after nung pandemic na, nakapaglaro ang bubble. Naglaro ako ng bubble. So, nung na-delay, tapos nag-start na ulit yung training. Ayun. Negative ka na. Negative na. Negative ka na. Negative na. Nag-training 2 weeks, ako. Sabi nila, binigyan nila ako ng kontrata. 1 year, tapos nagpakita ka na. All throughout rain or shine. Hanggang ngayon rain or shine. So, under ka ni favorite coach ni RDO, si Coach Yeng. Noong time na yun, si Coach Chris pa. Si Coach Chris pa. Oo nga pala. Sa NLEX pa yata si Coach Yeng. Si Coach Yeng nasa NLEX pa. Tama. First coach mo sa PBA, si Coach Chris. Yung nasa UE ngayon. Okay. Yung nag-comment. Oo nga. Yun. Kumukha ko doon. Kami nagsabi, kumukha mo yung coach niya sa akin. Kamukha doon niya, Django. Oo. Loko talaga ng mga nagko-comment. Sinabi niya kamukha ko doon. Sabi ko, get the fuck out of here. Galing, no? Pero ramdam ko yung galit niya eh. Kasi di ba, syempre, he's siding with his player na hindi naman sinasadya, di ba? Maintindihan mo. Ganun ba siya ka-passionate na coach? Pag ganun, pag nagalit siya, ganun din? Na-miss ko nga eh. Parang narinig ko na itong mga sinasabi ni Coach. Towards you. Ito yung sinasabi niya dati sa team. Tapos naging coaching na. Naging coaching ng 2022. Anong ine-expect mo noon? Nung si coaching na yung magko-coach, anong ine-expect mo? Natakot ka ba? Na-excite syempre. Na-excite ka? Kasi may horror stories yan eh. May mga stories. Oo. Yun. Na-excite naman na kasi syempre dami rin, alam niyo si Coach Yeng, dami rin na napagaling. At napagalitan. Saka excited, napagaling o mapagalitan? Pareho. Para may kwento rin ako, di ba? Anong kwentong Coach Yeng mo? Napagalitan ka na ba ni Coach Yeng? Napagalitan lang ako. Ano lang sinabi sa'yo? Maraming beses na. Hindi ka na mamasa. Bagal mo. Bagal mo. Sorry. Anong sa'yo ni Coach Yeng? Siguro pag nag-retire na ako, tsaka ako. Hindi pa pwede pala. Bawal pa! Safety mo. Bawal pa. Ano sinasabi mo sa alam? Hindi pa pwede. Hindi, alam naman ng lahat. Parang may game kami na quotient kasi syempre importante yung quotient. Lagi niya before ng game, quotient tayo, kailangan score tayo ng score. Parang 26 seconds na lang ata yun. Ginawa ko yung bola.
Kasi pag ganun, pag ginawa ko yung bola, yung kabilang team, di na rin sila score. Yun yung mindset ko. Parang, wag na para hindi na magkagulo. Tira naman tira. Parang quotient. Ngayon, tinira ko ng medyo malayo. Kasi in the zone din ako nun. Tapos, kapos. Tapos naka-layup yung kalaban. Naku. Tapos, yun, galit na galit siya sa akin. Kita-kita sa TV yun hanggang sa dugout. Tapos layo nun. Kalookan pa yung game. Tapos ako pa prayer leader nun. After kapagalitan ko, nagdasal. Pray na. Parang naiiyak ako parang, Lord, salamat. Salamat. Tapos ang laro namin Kalookan. Ang layo ng drive ko. Ang ganda ng sunset. Ako, anong nagawa ako? Pero yun. Pero kay Coach Cheng naman after ng Sa court lang yun. Sa court lang naman. Ganun. Para sa'yo, trabaho lang. what makes Coach a good coach? What makes Coach Cheng a very effective coach? Kasi nakikita lang ng tao talaga, nagagalit siya palagi, nagmumura. Pero hindi kompleto yung story ni Coach Cheng sa nagreklamo, ganun. Pero how good and effective na coach si Coach Cheng para sa iyo? Si Coach kasi, pagdating sa training, tahimik lang siya. Kung may makita siyang mali, sasabihin niya yung mali. Tapos papabayaan ka sa training kung anong gusto mong gawin, kung yan yung gusto mong mangyari sa game, yun lang. Papabayaan ka niya. Pero pag may nakita siya mali, sasabihin niya. Pero pagdating sa game, kailangan ma-translate mo yung ginagawa mo sa practice sa game. Pinapabayaan ka lang niya. And sinasabi naman niya, may temper siya, magagalit siya. Pero pag coach mo siya, may feel mo siya na hindi siya dahil galit siya sa'yo. Dahil pinupush ka niya. Yan yung may feel mo talaga pag coach mo siya. So, ikaw, syempre, hindi ka madamdamin. Kailangan mo lang. May video nga nitong huli. Parang sabi niya, babagal nyo. Parang gano'n yata. Tumakbo kayo. Parang gano'n no? Gano'n na. So talagang ipupush ka rin talaga niya. Siyempre, maiiya ka naman kung kailangan ipush mo rin talaga yung sarili mo. Hindi kayo makascore. Gano'n ba? Parang sinabi niya no? Babagal nyo. Umiscore kayo. Pero totoo naman lahat ng sinasabi niya di ba? Parang gano'n. Parang gano'n. Wala naman siya sinabi na parang for the sake lang na magalit, di ba? Wala naman siguro. Pero minsan, i-invite natin si Coach Cheng dito. Syempre. Favorite mo yan. Para makakwentuhan din natin si Coach Cheng. Nakakwentuhan niya ba siya off-court? Like, pagkuwari may gathering, ganyan, party? Pag mga team building. Kaso, makanta ba siya ng karaoke pag nakainom? Di ko alam. Parang nalimutan. Nagjo-joke din ba siya? Yeah, si Coach Cheng, pinaka nakakatawang tao rin talaga. Dahil ba wala siyang buhok? Namboboljak yun. Namboboljak. Talaga nakakatawa siya. Simple lang humirit. Nakakatawa Kasi si Coach Cheng parang katulad din ni Coach nyo, si Coach Chot. Ginagamit niya talaga lahat ng players pareho sila. Sa team, di ba? Parang meron siyang rotation. Rotation na nagagamit. Hindi siya yung 7 player lang. Halos lahat na kakalaro. Ganun sila. Balance yung scoring, ganyan, in effort ng Nagpapalit din ng first 5, pareho rin sila. Ikaw ba, how good of a friend are you guys na kahit paano naman kahit after naka-graduate na kami ni Andre, we would go out pa rin naman kahit paano, minsan. Siyempre, yun lang, hindi na katulad ng college na isa lang dorm inuuwian namin. Kain, labas, pare-pareho kami. Yung nagkahiwalay na kami, iba na rin yung nasa... pero kahit pa paano, kaibigan ko si Andre. So, yun, may mga times na nagkikita rin kami sa labas. Lumalabas ba rin naman kami. Sinong coach nyo nung nag-champion kayo? Si Coach Aldin Ayo. Nag-champion. No? 2016. 2013 si Coach Juno. Coach Juno naman. Coach Juno sa Older. So, anong pinagkaiba o similarity ng yung style nila sa pag-coach? Malayo yung nila. Depensa yata si Coach Ayo. Malayo yung nila. Magkaiba sila ng... Coach Juno pressure yun Set si Coach Juno Pero both effective. Magkaiba pero both effective. Kasi parehong pero iba rin po kasi yung pyesa yung time na yun Magkaibang pyesa Yung 2013, more on bigs kami. Malaking player. Tatlo kami nun tatlo sila nun. Van Opstal, Norbert Torres, Perkins.
Malalaki nga. Malalaki po. Tapos si Jeron. May import pa yata yun eh. Wala pa pong import Wala noon. pa sila. Pa po. Noong 2016 ang meron na. 2016 si Yambala. Si Yambala. Yun ang magaling. Bala, no? Yun talaga, pang ano Bala. kasi talaga yun eh. Pang, Bala. kahit sa modalin yun, kaya mag-perform ng ano na yun eh, import na yun. Kung maglalaban yung dalawang yung coach na yun, sa tingin nyo, sino mananalo? Sila magwawanon man sila. Hindi. Yung champion. Yung dalawang champion. Dalawang, nga no? Same team, kung ano yung team na hinawakan nila. Yung nag-champion nung Ang 2016. hirap. Ako yung nakapaglaro sa dalawang... Sa dalawa, Ikaw ang makakasagot yan. Mahirap po eh. Kaya balikan ko lang po yung sinabi kong ano. Kasi nga si Coach Juno kasi kung paano niya kami tinrate nun sa practices and sa game sa lahat. Parang pang PBA. Very professional. Si 2016 naman, si Coach Aldin naman, talagang detalye. Pagising mo, tatakbo ka na. Ganon. Hanggang oras. Talagang bawal kang puro takbuhan. Kumbaga very organized yung practice. Pati nga linggo, nag-ensayo kami. Simba, tapos ensayo. So talagang oras. So, yun ang pinagkaiba. Pero kung yung sagot po sa tanong kung sino, very close matchup. Close, no? Siguro, ako kasi, peak Van Opstal 2013, kahit ano mo si Ben, kaya niya yun. Kayang-kaya. Peak ni Evo. Peak ni Evo. Laki rin niya. Ang laki ni Evo kasi si Evo 6'9", 6'8". Si Ben 6'7". Ang pinagkaiba nila, pareho silang athletic. Pareho silang malakas. Yun lang kasi, malalamang ka kasi import si Ben. Yun lang talaga, ang ibang stamina nun, kaya niya magtatlong laro sunod-sunod. Kaya yun. So, close game. So, sabihin na natin sa best of 3. Sa best of 3, sinong makakauna sa game 1? Kung makakasagot niya. Best of 3? Sino sa game 1 ang mananalo? Kasi syempre... Game 1? Preparation yun eh. Napaka-safe ng ano na to. Feeling ko game 1, tansya ko baka 2013. Paano mag-a-adjust yung sa game 2, yung isa? Tapos ito po pala pinagkaiba nila. Si Coach Juno kasi yung time po namin parang, yun na, yung bagit mo kanina, parang mga 7-8 man rotation si Coach Juno. Tapos parang yung iba, parang talagang pag tsaka lang siya magpapasok ng... Pag sobrang foul trouble na or kunyari yung mga situational na last mga 1 minute left or papahinga niya yung mga sila Almond, yan, mga yan. Tsaka siya magpapasok na. May bowling pa nga kayo nun. Bowling pa kami nun. Si 2016 naman, 2016 naman kasi, lahat talaga kasi from 1 to 15 na lineup, talagang Baltazar. Yun pa, yung Justin Baltazar. Third stringer si Baltazar nun. Kumukha ko daw yun. Oo nga no. Balti. Baltazar yan eh. Baltazar. So sa game 2 makaka-adjust sila. Feeling ko game 2 kasi dun magaling si Coach Aldin. Talagang yung details talaga ng kung bakit kayo natalo. Simula ng tip-off hanggang matapos. Aaralin niya yung kung ano yung adjustment. Makakaisa yon. Makakaisa. Very close game po talaga sa akin. Very close. So game 3, sinong mananalo? Hirap na ito. Parang tinatrap mo eh. Baka pati ako makansela dito. Safe ka naman eh. Andun ka sa... Pakiramdam mo lang kasi pareho mong nalaruan kahit napili mo dito, champion ka din, Brad. Hindi, pero para sa safe answer ko na lang, para sa akin, mas sa akin yung championship ng 2030. Lamang siguro mga 1 point lang yan, 2 points. Kasi parang sa akin mas sweeter siya in a way. Kasi first round, kami nun eh. Parang 50 yata kami. 3-4 ata kayo. 3-4 lang yung standing namin. Pagdating ng second round, sweep namin. Wow. Natalo lang kami yung best of 3 ng yung finals. Ng isa. So parang 10 game winning streak kami ng isa. Kaya na game 3 yung finals. Kasi yung 2016 naman. Hindi naka 10 straight yan. Yun naman, isang talo lang kami sa eliminations. Mas malakas. Mas malakas po. Pero kumbaga parang mas sweeter sa akin yung 13 kasi yung 16, sobrang lakas kasi talaga ng team. Kumbaga parang kahit sino yung ipasok mo doon na kung gusto kahit mo. Kahit sino mag-coach. Kung sinong sa 15-man lineup talaga. Isipin mo, Baltazar ngayon, first round pick.
sa PBA, napakagaling. Pero yung time ni, Third stringer lang. third singer siya kasi may Imbala nun. May, sino pa siya? Si Abu. Si Abu. Oo. Tratter. Malakas nga yun. No, po. Malakas yun kasi bawat laro lumalabas. Bawat laro labas na. Gumigimik. Oo. Nag-gimmick pa. After, parang sobrang kumpiyansa. Gasolina niya yun eh. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna. Nasa balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-e-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. Sobrang kumpiyansa namin nun. Bawat labas kami. One time natalo kami na Ateneo. Ayun, wala na lumalabas. So kaya yung sagot ko lang, para hindi naman sa safe ako, mas matamis lang yung champion ng 2013. Okay. Kumbaga parang no one expected us to win the championship. Kasi first round 3-4, 4-4 pang standing sa standing namin, tapos na-sweep namin yung second round. Okay. Tapos yun, natalo lang kami yung championship. Etong 2016 kasi talagang Expected kasi. After, hindi naman po sa mga nanonood na nagyayabang kami yung 2016 na. Pero yung time kasi na yun, nabanggit naman ni Andre, pag after ng laro, talagang kanya-kanyang labas. So hindi sila inaasahan na magcha-champion sila dahil sa standing nila. So pag nag-away itong 2013 saka 2016, di mo din naasahan na sila yung mananalo. Pero sila yung, pwede sila yung manalo. Sipin mo naglalaro, nagpupuyat, no? Nako, coach, tanong mo po si Almond na numero 1 si Almond. Ikaw ba hindi ka ba guminik noon? Nung kasi ito parang sundalo to eh. Parang very follow the rules, parang ganon. Alam ko yung kwento by the book. Matutulog lang ako. Kwento noon na si yung nag-guest natin na isang player na nagulat siya na nandun ka sa club na nagpa-party na may hawak na beer. Nagsasaya. Oo, si Jared. Parang nagulat siya. Tapos na ang training nun. Tapos na. Happy time na yun. Talagang nagugulat ba player? Pag pumaparty si Andy, lapas alas 10 na. Talaga team bonding yun. Team bonding ba? Pero sasama ka, wag kang killjoy. Pero nung college, pag training, tapos walang shot, gano'n. Never ka naglaro ng... Champion, pag nag-champion yan. Pag nag-champion. Kayo. Tapos pag college, may bonus kami ng 500 pesos. Ganun lang kami dati. Pero sila kasi, during the league yun, paparty, gano'n. Hangout. Pero kasi grabe naman po kasi talaga yung ensayo natin yung time na yun, yung 2013. Kaya may time kasi na twice a day pa kami. Tapos kasi may rule training. Tapos may rule party. May rule na 3 days before the game talagang kailangan nasa dorm kami natutulog. Bawal kami umuwi. Oo, may ganun. So parang yun na yung parang para safe na. So after the game kahit paano, doon ka makauwi ka na. Maging normal ka ulit na kung gusto mong mag-catch up sa mga kaibigan mo. Option yan ng coach kung gustong i-dorm yung baba. O kaya i-hotel. Para may curfew, no? Doon lang sila. Kumbaga, gwardyado. Correct. Focus muna kayo ngayong finals. Best of 3 lang to. So, tapusin nyo lang to. Opo. Ever since naman yung 2012 po ako, naka-dorm na po ako talaga. Okay. Naka-dorm na. Yung buong team sa isang dorm. May gwardiya yan sila eh. Talagang nagulat ako, never kang pumarty. Like, during nung college na habang may liga, gano'n. Wala lang kami, St. Francis lang kasi kami. Walang sa Las Piñas. Wala naman. Tapsihan lang meron dun. Meron doon, tapsihan. Yun yung pinaka-celebration nyo. Saka yung pagupitan ng buhok. Yun lang yung meron doon. Kaya palang ganda ng buhok mo Kaya palang ganda ng buhok. Pero kayo, kasi sila tapsihan sa Lasal, saan yung tambayan na masarap kumain? Madaming spots. Kasi pinaka-paborito nyo yung kinakainan doon na as a team. As a team. To celebrate. Sa po kasi sa dorm namin, may po kasi kami, may kitchen. Okay. May cook po dun eh. So kahit anong ulam, no? Hindi naman po, pero talagang set menu. Yung healthy food yung sinaserve. Yung kanin, unli rice. Sa loob po ng dorm yun Sa loob ng dorm namin, may cook. Pati yung may mga sausawan, mga toyo. Kompleto. Parang nasa bahay din talaga. Importante doon sausawan, gaganahan ka eh. Mga condiments. Gutom ako. May sarsal ng lechon. Oo nga, yung
Mang Tomas. Oh, Pwede pag naman sabihin inihaw na yan. isda, yung Sana mas sponsoran toyo. tayo Mang Tomas. Bagitin na lahat, no? Oo, pwede nga palaman sa tinapay daw yun. Yung nasa commercial, di ba? Kahit Ba't kaya palaman nila ginawa yun? Alin? Palaman sa tinapay yun. Di ko Malimang masubukan Nagawa mo na yun? Di pa eh. Parang natatakot ako eh. Baka next episode, Pwede, no? Takot ako. Ito, rain or shine ito. Laging nasa playoffs eh. Oo, ang ganda ng laro nga. Ang ganda ng laro. Ganda ng laro nakikita Sa tingin ko makaka-finals din to. Ako, ko rin, tansya ko rin. O makaka-finals to. Kailangan lang nilang malagpasan yung ano eh. Nung Okay, hump lang na kailangan nagpasan eh. Yung token text. Oo nga. Hindi, pero Kaya nyo naman kasi. nung nakakausap natin si Bo, yung Reno siya palagi nandyan sa Final Four. Usually, madalas na sa... Mahirap yun. Oo. Lagi silang contender sila with the lineup that they have. Sinasabi nga ni Bo, pucha, yung lineup ng iba, ganyan. Tapos kami, ganito. Pero, Independent team. oo, nandun pa rin kami sa contender pa rin. Hindi kasi nakakasingit lagi sa apat. Sipi mo, San Miguel, Ginebra, Magnolia, TNT, tapos Rain or Shine. Oo. Pumapasok sila. Nandun kayo palagi. Semis. Kaya ano na makakarating ng finals to? Pag naka-finals kayo huwag nyo nang pakawalan ha. Oo, syempre. Doon na eh. Kaya lang pag TNT kalaban, di ba? Tama. Oo. Makawalan nyo. Sa Rain or Shine, kamusta si Bo sa team ngayon? Kasi nung last time nakausap namin, parang ang challenge siya ngayon is yung playing with diabetes. So, kamusta naman siya? Ano na ba siya? Kasama na siya sa rotation ulit? Nakakalaro-laro na, no? Pinagbabawalan niyo na ba siya kumain ng kanin? Kumakain pa rin. Pinipituan niyo. Tama rin. Okay naman si Kuya Bo. Condition nga eh. Parang si Kuya Bo, parang di nawawala eh. Kung ano yung laro niya dati. Ganun pa rin. Medyo ano na ngayon. Ganda yung shooting. Tsaka fit siya eh. Ganda ng katawan niya ngayon. Alaga talaga. Ganda nga ng mga post niya sa Facebook. Sinasabihan niyo ba siya sa mga posts sa Facebook? Yun nga eh. Kaya alaga sa katawan kasi may nag-aalaga. Nga no. Na-post sa Facebook eh. Oo nga, ano ba yan? Kaya pala magaling na siya. Hindi yung mga signs na magaling na siya. Dahil nga may nag-aalaga. At kami na, Buti nakabalik na siya kasi nung kami kalaro niyan eh. Oo, natakot kami noon. Actually, nag-alala din kami noon, TNT. Sa Inares. Humiga si Bo Ano kaya nangyari? Nakakatakot yung ganun. Pero ngayon wala namang okay naman siya sa ensayo. Oo. Takbo ng takbo. Bumalik na yung dating laro. Oo. Nang hindi pa siya marunong. joke lang. Sa mga paboritong guest natin yun, si Bo. Kailangan maging healthy na talaga siya. Tapos makakatulong na siya sa team pagdating ng playoffs. Kasi nung nakaraan, wala siya eh. Oo. So, medyo sa sideline siya tumutulong. Siya sa mga key players. 12 to 18 minutes na makalaro siya. Malaking bagay. Malaking bagay. As a player, hindi natin natanong eh. Sino ang buminyag sa inyo o nag-welcome sa inyo sa PBA? Siko sa dibdib, ganyan, o hard foul. Parang wala naman. Ano ka? Pero, hindi niya na kasi inabutan si Dennis Espino. Halos lahat kasi ng mga kinausap na Dennis Hindi, mga bata kasi ito eh. Yung mga nagiging guest natin, matatanda na eh. Oo. Sila mga bata. Si Coach RDO yung naasahan ko eh, kaso nag-retire na eh. Hindi mo na ibutan. Pwede pa naman ngayon. Mamaya, palabas dito. Oo nga pala, nung nagpa-drop siya, nag-retire. Kaka-retire ko lang nun. Mas na ba? Less physical na ba ang mga younger players? Tingin mo? Kasi naalala ko yung sa Magnolia, si Lucero. Diba during that time yung sila ni Hodge. Parang pasubsob ba yun? Oo, parang ni-wrestling na siya eh. Ni-wrestling na siya eh. So parang hindi nagustuhan ni... Anong tawag doon sa wrestling? Yung ginanon? Parang DDT yata. DDT o parang gano'n eh. So parang na siya na parang di dapat ganyan. Ganon. Parang sinitan niya si Hodge. Parang... Hindi na kasi basketball play yun. Oo, parang gano'n. So parang sa'yo, hindi na basketball yan. Parang gano'n. Actually, nakasabay mo ba si Hodge na gano'n? Na pisikalan? Kabantayan ko yan lagi. Masakit talaga. Masakit kalaro yun. Pero nung araw kasi, ang basketball, makinig tayo parang mga bata. normal lang yan eh. Yung mga extra ganyan, parang normal lang nung araw yan. Parang hindi nga yan EAF1 o EAF2. Parang foul lang.
Ganun lang. Regular foul lang siya. Okay, technical lang. Dahil ginawa mo yun, technical. Ganun lang. Mahirap kasi ngayon, may fine eh. Imbis na nananahimik ka, mababawasan ka ng pera. Oo nga. Tsaka ngayon, ang ganda na ng review. May review tayo. Yun ang pinaka, camera, ang daming angulo. Hindi katulad nung araw, nung naglalaro pa ako, konti lang yung camera. Kaya makakasimple ka. Ngayon kasi pag binigyan mo, natumba, i-review nila. Babawasan ka ng sweldo. Hindi necessarily naging less physical, naging more bantay sarado lang siguro, kaya iwas na lang. Ako naman, ang opinion ko dyan, ganun pa rin naman yung physical na laro, nandun pa rin. Marami lang talagang camera ngayon. Tapos pag pinost ng isang vlogger, magre-react na yung mga tao. Correct. Kaya agree po ako dyan. Ang nasasabihan ng mga tao, nasasabi ng tao, malambot na yung basketball ngayon. Pero para sa akin, physical pa rin eh. Yun yung opinion ko lang yun. Parang pag pinost lang po ng ibang tao na may ibang flavor na. So iba-ibang opinion. May opinions na yung kaya parang siguro nasabi lang nila yun kasi hindi na masyadong nagdidikdikan sa loob ngayon. Ngayon kasi naka-pace up yung mga player. Parang positionless na ngayon eh. So nakaharap sila sa ring, titira ng outside shot. Maraming Noon kasi puro palakasan, magwi-weights ka. Pag malakas ka na mag-weights, gagamitin mo sa loob ng court. Makikipagbarugan ka. Kahit magkasikuhan kayo dyan, baliwala lang. Siguro yun yung pagkakaiba, kaya sinasabi na nawala yung physicality. Sinasabi nila na lumambot yung laro, pero hindi pa rin eh. Yung laro lang naman ang nag-iba. Kumbaga, positionless na ngayon. More on 3 points. No? Bigay mo sa poste eh. Abo. Tapos, barugan na sa ilalim. Ngayon kasi may mga big man. May 3 points. Stretch na po yung tawag ngayon. Stretch 4, stretch 5. Wala nang sentro na ngayon. Rebound na lang kahit sino. Ako gusto kong pag-awayin yung magkaibigan. Sino ang GOAT nyo? Si Michael Jordan o si LeBron James? Hindi. Ako ang tanong ko, Michael Jordan o Kobe? Ayan. Jordan ako. Michael Jordan or Kobe? Jordan. Oo. Hindi ko nabutan si Jordan eh. Pero yung impact niya kasi, Jordan ako. Hindi niya nabutan si Jordan. Hindi mo nabutan. Yung ganun kagaling, di ba? Yun yung magandang ganun kagaling. Di ka naabutan pero gusto maging ikaw. Diba? Kayo, may ba si LeBron na maging debatable sa GOAT? Sa GOAT sa akin. Malayo ba? Parang sa akin po kasi parang parang pwede siyang parang conversation lang. Pero para sa akin, parang pag inano mo pag numbers. Parang pag sinabi mong pinaka number 1 si Jordan talaga. Pero iba kasi din yung, kung sinabi ni Andre na impact, iba rin yung ginagawa ng impact ng LeBron. When it comes to numbers, how long he's been playing, parang iba rin eh. Pero feeling ko kasi yung time po ni Jordan, nag-retire pa po kasi yun, diba? Tapos bumalik lang. What more kung hindi nag-retire yun, baka yung numbers niya din when it comes to scoring, sa mga ibang categories, baka dumoble pa po, diba? So iba rin yung ginawa ni Jordan dito. Tapos, para gawin mong 6 straight po? 6 straight? Tatlo, tapos another 3. Dalawang 3-peat. Dalawang 3-peat po. Si LeBron naman on the other side, ibang franchises yung pinanalo niya. Pero parang very very malaking mahabang conversation parang feeling ko sa akin never ending conversation siya. Kaya ang pinili mo si Jordan. Pero sa akin lang parang iba lang din kasi yung si Papa kasi ever since pag pinapakita niya sa akin yung Jordan kasi parang walang flaws eh. Parang walang flaws yung Jordan eh. So hindi natin napag-away yung magkaibigan. Oo nga. Ikaw. Pero sigurado maawain sila ng mga LeBron fans. Pangilan si LeBron? Basta ako GB Labrador. Ayan, 54 points. Subdivision. Di pa nagawa ni Jordan yun. Nakamaong. Subdivision. Nakamaong. Napalubog yung araw. 3 points na dito yung araw. 2 points ka na dyan yung araw sa harap mo. Tapos shoot pa rin. May silaw. Kahit yung referee hindi alam kung shoot. Grabe yan 54. Ano yan? 2003. 2000. Di wala ka na sa college. No? Wala na nga. Laro-laro. Nakamaong na lang ay.
Nakamuna. Mahirap yun. Mahirap yun. Ako, pinakamataas ko sa larong labas, 47. Pero nito ng pandemic, 47. Pero larong tropa lang kasi. 54. Pero ako, 54. Di ko kaya. Pero ako po, curious ako. Sino po yung sa akin? Bato ko lang po yung ano. pag-awain natin. Sino po goat nyo? Ako? Ito curious din po ako sa kay Coach RDO. Kasi, I mean, legend of PBA. Siya naman talaga dapat yung papakinggan. yung time na Jordan. Yun. Tapos yung LeBron ngayon. Ako naabutan ko pareho yan eh. Kasi si LeBron, kabatch ko yan eh. May picture sila ni LeBron. Nung nag-NBA si LeBron, nag-PBA na ako. Kumbaga pareho kami 2000. 03 ba siya? 04 ako eh. 03 po ata si LeBron. 03, 04. Yun. Basta kasabayan ko siya halos. Kasi nung high school naman ako, napapanood ko si Jordan. Itang number mo sa di ba? Tapos nung college ako, napapanood ko rin si Kobe. So naabutan ko silang tatlo. Pero ang pinaka talagang tinignan ko dati si Tim Duncan. Kasi yan pala God ni kaya pag tinitingnan mo nga sa possession. Sa kay Kobe, kay LeBron, kay na Shaquille, ang taas ng percentage ng winning ni Tim Duncan sa kanila eh. Diba? Yun yung isa sa pero quiet lang kasi siya. Hindi siya pero 5-time champion siya. Hindi explosive. MVP siya. Kompleto. Hindi kumbaga parang siya nga yung tinuturing na best power forward eh. Kumbaga yung laro niya yung nagsalita sa kanya, hindi na siya ano-anong. Medyo hindi patas yung when you think about the GOAT, nalalampasan mo yung mga hindi nagkaaroon ng masyadong endorsements, gano'n. Kasi hindi mo siya nakikita, walang pelikula, walang big shooting. Tsaka yung team niya, hindi kumbaga sa PBA, parang rain or shine yan eh. Pero hindi siya Lakers na. Sayang bang si Coach Yeng ang Popovich ng Pilipinas? Pero ang GOAT ko si Jordan. Ang GOAT ko si Jordan. Jordan. Pero sa dalawa po, Kobe, LeBron. Kobe. Kayo po? Ako sa Spurs, si Ginobili dahil panot din siya. Pero saka magaling yun Isa sa mga magaling yun para sa akin. Hindi lang dapat 6-man yun. Talagang isa sa mga galing yung Ginobili. Ako Jordan lang, isa ko So Jordan ang Pero sa lahat na nakalaban ng Chicago Bulls, doon ako sa kalaban ng Chicago Bulls. Sonics, Indiana. Kasi parang masyado na silang malakas para sa akin. Gusto ko naman sila matalo. Ganun. Pero wala Pero kung hindi ako nalalakasan sa Bulls dati. Talaga? Wala namang ibang scorer, si Jordan lang. Jordan lang. Lahat, si Rodman. May role about isa. Coach. Wala namang ibang, wala naman siyang katulad ni LeBron na ang daming teammate na magagaling. Na mga all-star eh. Oo nga, diba? All-star. Kumbaga gumaling yung mga kasama ni Joe. Pero in fairness kay LeBron, may legacy siya. Oo. Talagang lagi siyang nasa finals. Sipin mo kasama niya anak niya sa court. Nahirap. Si Jaworski na nakagawa nun dito. Una tayo pala. Si Ludot at si Sunny nagsama sa court. Nauna tayo sa kanila. Tapos bago si Bronny. Tayo nga may 4 points na eh. Una rin tayo. Wala ba sila 4 points? Wala pa. Gagayahin tayo niya. Oo nga. Ayun ang una. Kaya excited ako. Salamat guys. So masaya. Ito yung mga masayang kwentuhan. Sama yung mga mga bata. Bataan. Mas bata. Mga mas bata. May energy. Hindi ko nga kinalabos yung kape ko. Pero, hindi maabot pero siguro, I want to say good luck sa basketball career ninyo. You guys have 2 different paths but it's still the same love for basketball. Yes, of course. So, ang ganda. So, excited akong mapanood yung rain or shine this year. Isa sa mga exciting. And then hopefully after your break with the MPBL. Babalik ka ba? Ngayon po kasi nagko-coach na rin po ako sa Quezon Province. So, high school or college? Grassroots po. Grassroots. So ako po yung director ng Stan Basketball Academy. Yun, ang ganda. So sa District 2 Quezon. So yun, tinuturuan ko na po yung mga bata. So medyo na-enjoy ko po ngayon. Actually, na-enjoy ko yung kaya po, parang different path pero same love for basketball. Kaya lang nandito na ako sa turo side. Pero actually, 1 year pa lang po naman ako nag-break. Gusto ko pa rin mag-basketball pero we'll see.
as of now kasi I'm really enjoying Hindi kasi coaching. pag may kumuha dyan, tas malaki ang offer, baka mapaisip yan. Pero nakakatuwa yan kasi diba? after siguro 5, 6 years, 7 years, Bata pa season 10 na ng Balyahan, may interview natin yung player na kinoach ito. Si Coach Thomas. 10,000 episode na yun. May pinag-aaral pa kasi tayo. Kailangan tumagal itong show natin. Andyan yung client to, sir, 2,000 episodes pa po para makatapos ng college yung anak namin. Baka wala ka ng buhok nun. Full coaching na tayo niyan. Pero good luck guys. Thank you po for having us. Thank you po for having us. Enjoy. Salamat sa inyo. See you in the court. Nilook forward ko talaga itong Sabi mas nakakatawa Next time ulit pag ano. Opo. Walang problema. See you. Kahit next week po ulit. Thank you. Thank you po. Andy Thomas. Game over pero di dito nagtatapos ang Balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.